Association Strengthening and Development. Ang lakas ng komunidad ay masasalamin sa mga aktibong samahan at mga kooperatiba na nakikisangkot sa pagpapataas ng antas ng kabuhayan at pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng ating Municipal Cooperative Development Office, ay unti-unting naisasaayos ang mga samahan, kooperatiba at maging civil society organization sa ating bayan. Ito ay hayagang indikasyon ng kolaborasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan. Kaugnay nito, sa kauna-unahang pagkakataon ay nabuo ang Municipal People's Council batay sa mandato ng DILG Memorandum Circular No. 2021-54 sa bisa ng Executive Order No. 453 na nakatuon sa pagpapalago ng partisipasyon ng mga samahan o mas kilala sa tawag na civil society organizations. Matagumpay rin na nakapagparehistro ang 9 na samahan na mga naging kooperatiba, kabilang na ang Dingalan Aurora Municipal Employees Credit Association o DAMECO na bahagi ng inisyatiba ng Municipal Employees Association of Dingalan Aurora, at ang mga inang nagsusumikap sa Dingalan Marketing Cooperative o MindMarco na mula sa samahan ng Dingalan Aurora Mothers Association. Gayun din ang 23 civil society organizations na nagkaroon ng accreditation simula Hulyo 2025 hanggang Hunyo taong kasalukuyan. Dahil sa dumaraming mga kooperatiba sa ating bayan, ay nabuo ang Municipal Cooperative Development Council para sa interagency coordination and development activities sa ilalim ng Executive Order No. 346. Sa pagtutulungan naman ng ating DSWD, MSWD at Dingalan Fortis Municipal Link ay napagkalooban rin ng tulong pangkabuhayan ang 3 samahan ng mga kababaihan. Ang Super Momzy na tumanggap ng 450 piso, Vent Site na tumanggap ng 570,000 piso, at samahan ng mga babaeng aktibo na tumanggap ng 660,000 piso, na may kabuang halaga na 1,680,000 piso. Ito ay malaking tulong sa pagsisimula ng kanilang kabuhayan. Ako po ay nasa 3 taon na po na benepisyaryo ng Pantawid. Nagpapasalamat din po ako sa mahal naming Mayor Aurora Guzman na palagi nandyan sa pagsuporta sa amin. Nagbibigay ng kung ano mga pinansyal na ibibigay sa aming mga Pantawid. Nagpapasalamat din po kami sa inyo, Ma'am Au, sa walang sawang pagbibigay sa amin ng tulong. Dahil damako na ang pagbabahagi ng tulong sa ating mga kababayan ay hindi lamang upang itawid sila sa ilang araw na pagkain at kabuhayan. Ngunit ito ay tulong upang umalalay sa mga pangangailangan ng pamilyang nagtataguyod ng maayos na bayan. Sa sektor naman ng mga kabataan, 2 youth organizations ang naaprubahan sa taong ito sa pamamagitan ng Municipal Youth Development Office sa pakikipagtulungan nito sa National Youth Commission para sa Youth Organization Registration Program o YORP, ang Umiray National High School Barkada Kontra Droga at Umiray National High School Supreme Secondary Learner Government. Mayroon din po tayong 6 na samahan ng mga kabataan na kasalukuyang nasa proseso ng aplikasyon sa National Youth Commission. Ito po ay bunga ng National Youth Commission Caravan noong Pebrero taong kasalukuyan, kung saan nagkaroon tayo ng 10 YORP registered mula sa in-school youth at out-of-school youth sa bayan ng Dingalan. Ang mga rehistradong samahan ng mga kabataan ay bahagi ng Local Youth Development Council na aktibong nakikisangkot sa mga gawaing pangkabataan sa bayan ng Dingalan. Ang pagbuo at pagpapanatili ng mga samahan na maging aktibo ay isang malaking hamon. Dito nakikita ang totoong layunin ng voluntaryong partisipasyon, katatagan
at kapasidad na pagyamanin ang anumang uri ng tulong na maaring tanggapin ng bawat samahan. Kaya naman isang malaking hakbang na maging bahagi ang ating bayan sa unang 9 na mga munisipalidad at syudad sa Region 3 sa Open Governance Partnership Program ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa participatory governance na bumabalangkas ng co-creation approach upang mas maging responsive ang mga samahan at kooperatiba bilang mga non-government organizations na kinikilala ang kakayahan at kapasidad ng ating lokal na pamahalaan. Isa sa pinakamalaking samahan at kooperatiba sa ating bayan ay mula sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Gayunpaman, malaki rin ang problemang kinakaharap nito sa kasalukuyan dahil sa strong El Nino na parehong nakaapekto sa ating mga bukirin at maging sa temperatura ng ating karagatan na may panganib na dulot upang lumayo ang mga isda at iba pang lamang dagat. Bilang pagtugon, sa pamamagitan ng ating Municipal Agriculture Office ay nakapagbahagi ng mga dekalidad na binhi, punla, pataba, solar-powered irrigation system at iba pang agricultural machineries para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund mula sa ahensya ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, na mahagi rin ng mga tulong pinansyal sa apektadong sektor ng agrikultura sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Sa tulong naman ng Department of Agrarian Reform ay naipamahagi ang 911 sertipiko ng pagmamay-ari ng lupa sa ilalim ng condonation program sa ating mga magsasaka na pinagyaman ang lupa sa kanilang pagtatanim. Sa sektor naman ng paghahayupan, naipatupad ang epektibong biosecurity measures kung kaya matagumpay na napanatiling malaya sa African Swine Fever o ASF ang ating bayan. At naitaas ito sa ASF Free Pink Zone na isang indikasyon ng maayos na pangangalaga sa ating mga alagang hayop. Kaugnay nito, natamo rin ng ating lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng ating Municipal Agriculture Office ang iba't ibang parangal mula sa katatapos na selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon sa ating pamahalaang panlalawigan, kung saan naging tampok ang Goat Champ at Meat Champ. Ilan sa mga pagkilala ay ang Most Outstanding Garden to Table Nutri-Farm katuwang ang Municipal Nutrition Office. Samantala, sa sektor naman ng turismo, matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan, ay nakatanggap rin ng tulong pinansyal mula sa opisina ng Pangulo ang mga tourism workers na may bilang na 824, kabilang ang tour guides, formal operators, bangkero at resort staff. Sa pakikipagtulungan ng ating mga tourism workers at aktibong partisipasyon sa paglilinis ng kapaligiran, ay patuloy na dinarayo ang ating bayan kung saan batay sa datos ng Municipal Tourism Office ay umabot sa 454,865 ang bilang ng mga turistang dumating sa ating bayan mula Hulyo 2025 hanggang Hunyo 2026. Higit na mataas kung ihahambing noong Hulyo 2024 hanggang Hunyo 2025 na may kabuang bilang na 324 at 6 na turista. Sa bahagi naman ng ating lokal na pamahalaan, kinikilala natin ang pinakamahalagang yaman ng ating institusyon, ang mga kawani na sama-samang nagpupunyagi upang makapagbigay ng serbisyo sa ating bayan. Kaya't bahagi ng ating pananagutan ang paghikayat na ipagpatuloy ang pagpapayaman ng kanilang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pag-aaral sa mas mataas na antas at ang pagsusulit para sa civil service examination. Ito ay upang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa pag-angat ng kanilang estado bilang mga kawani ng pamahalaan. Kaugnay nito sa pamamagitan ng ating Human Resource Management Office, Public Employment Service Office at Dingalan Community College ay naglaan ng panahon ng ating mga lingkod kawani
na nais makatulong sa pagre-review ng mga nais kumuha ng pagsusulit sa Civil Service Examination. Sa estado naman ng empleyo mula Hulyo 2025 ay nagkaroon tayo ng 11 original permanent appointments, 7 promotions at 1 re-employment at madaragdagan pa sa mga susunod na buwan.